Magsitayo po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Iyong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa
kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni Apostol Santiago. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Ipagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kaniyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dandahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa.
Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila nga masasabi, pambihirang ginawa. Kaya namin kami ngayon, kagala kay di kawasa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan yung mga tuyong batis, sa sariling bahay namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid ay nagtanim na may luha, bayan mo mag-aaning masasaya at natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yung mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani, pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kaniyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na parito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod
at ialay ang kaniyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Pag-usapan po natin ang Ebanghelyo sa Biyernes na ito sa kapistahan ni Santiago o Saint James the Great. Lagi nating naririnig, be careful of what you wish for. Di po ba? Lalong-lalo na kapag hihiling ka sa Diyos, kailangan tayong mag-ingat dahil baka yung hinihiling natin, tayo mismo ay hindi makayanan. Sino ba si Santiago? Si Santiago ay isa sa mga mangingisda na tinawag ni Jesus sa lawa ng Galilea. Sila ay nangingisda, siya ay nangingisda, nakasama ang kaniyang kapatid na si Juan at si Simon Pedro at ang kapatid ni Simon Pedro, si Andres. Sila ay mga anak ni Zebedeo. Hindi sila mahirap, hindi rin mayaman, dahil mayroon silang pag-aaring mga bangka na ginagamit nila sa kanilang paghahanap buhay. Nung tinawag sila ni Jesus na sumunod sa akin, silang apat ay sumunod nga kay Jesus. Si Santiago rin ay naroroon nang gumawa si Jesus ng himala nang buhayin niya ang anak ng Roman soldier na si Jairus. Si Santiago din ay nandoon sa bundok kung saan nagbagong anyo si Jesus. Maraming pagkakataong si Santiago ay nababanggit sa mga ebanghelyo, lalong-lalo na nang si Jesus ay nagpapahayag ng mabuting balita at gumagawa ng himala. Kaya dahil siguro sa ganong pagkakataon, nakiusap ang kaniyang ina na ang pangalan ay si Salome, isa sa mga babaeng sumusuporta sa mga gawain ni Jesus. Ano ang request ng kaniyang nanay? Dahil sumusunod naman sa iyo ang aking anak, pwede ba na sa pagdating ng iyong kaharian, sana paupuin mo sila sa iyong kanan at sa iyong kaliwa? Kaya maliwanag ang tugon ni Jesus. Kakayanin ba ninyo ang aking pagbabata? Opo, kakayanin namin. Talagang ikaw ay magbabata. Talagang kayo ay maghihirap. Pero ang umupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay ang Ama ang magpapasya. Kaya nga po nagalit yung 10 pang alagad. Siguro sa kaisipan ng 10, bakit nangunguna tong 2? Dapat kami rin. May ganoong thought, no? Tumatakbo sa ganon ang kanilang kaisipan. Ganun pa man, makikita natin ang proseso ni Kristo na habang siya ay nagtuturo ng kababaang loob, habang siya ay nagtuturo ng kailangan nating bumaba ng bumaba, ito namang kaniyang mga alagad, ang gusto tumaas ng tumaas. Kaya ito ay kaniyang pinagsabihan na ang anak ng tao ay naparito upang maglingkod at hindi paglingkuran. Ialay ang buhay upang matubos ang marami. Ano ba yung kopa
Ano ba yung kopa na kanilang iinumin kung bakit ginamit ni Jesus ang bagay na ito? Sa lumang tipan, ang kopa ay simbolo ng covenant with God. Kaya kung sa kanilang pakikipag-usap sa Diyos o sa kanilang pagtitipon, ay palaging may kopa na nagsasaad ng kanilang relasyon o covenant ng pakikipagniig sa Diyos. Parang ang saksi sa kanilang covenant ay ang kopa na kanilang iinumin. May dalawang klase ng kopa na sinasabi si Jesus. The cup of glory and the cup of suffering. Yung cup of glory, hindi ka pwedeng makiinom sa kasayahan lamang. Hindi ka pwedeng makiinom kung sa tagumpay lamang. At bago mo matikpan ang cup of glory, kailangan mo munang dumaan sa panibagong cup o the cup of suffering. Dahil sinabi ni Jesus na ang patungo sa kaharian ay ang paghihirap o pagbabata para sa kaligtasan. Kung kaya ninyong uminom sa cup of suffering, then you are welcome. Pero kung gusto lamang ninyong maupo dahil gusto nyong makilala kayo, ito ang hindi karapat-dapat. Binabali ni Jesus, sinisira ni Jesus ang mentality ng mga alagad na ang pagsunod sa Kanya ay nangangahulugan ng pagiging bida sa Kaniyang kaharian. Hindi po. Sinisira niya ang kaisipan upang ipakita sa mga alagad na ang pagsunod sa akin ay pakikiisa sa kopa ng paghihirap. At ang kopa ng paghihirap, the cup of suffering, is a symbol of God's salvation to us. Maliwanag yun. Dapat ito ang maging mentality ng mga alagad. Kaya nga nang sinabi ni Jesus, ang mga bagay na ito, wala nang nagtangkang magtanong pa sa Kaniya kung sino ang pinakadakila sa Kaniyang kaharian. Dahil magiging dakila ka lamang sa kaharian ni Kristo kung kaya mong uminom sa kopa ng paghihirap. Ito ay ating laging ginagawa. Ito ay ating laging nasasaksihan na sa banal na Eucharistia, may kopa tayong pinagsasaluhan. Ang kopa ng kaligtasan, ng dugo, ng pagliligtas at paghihirap ni Jesus Nazareno. Kaya sa huling buhay ni Santiago, siya ang kauna-unahang apostol na namatay dahil sa pagsunod kay Kristo. Makikita natin yon at mababasa sa Acts of the Apostle, chapter 12, verses 2 and following. Dahil dito, dahil gusto niyang maupo sa kanan, kailangang ibigay niya ang kaniyang buhay kay Kristo. Muling ibinabalik sa atin ang tanong, ano ang ibig mo? Ano ang gusto mo? Bakit ka naglilingkod? Ano ang ibig mo?
Bakit ka nagdedeboto sa poong Nazareno? Ano ang ibig mo? Pagdarasal? Pwede. Kaligtasan? Pwedeng-pwede. Biyaya? Siguradong pwede. Pero paano kung nasa gitna ka na ng kahirapan, susunod ka pa rin ba kay Kristo? Dahil ang daan ni Kristo ay daan ng krus at ang daan ng krus ay daan ng paghihirap. Walang makararating sa kopa ng tagumpay kung hindi natin kayang batahin ang kopa ng paghihirap. Kaya nga when you pray, do not ask that God will hear you. But instead, that we listen to God. Pag nagdarasal ka, huwag mong iisiping pakinggan ka ng Diyos. Ang isipin mo'y pakinggan mo ang Diyos. It is the other way around. Para maintindihan natin kung ano ang hinihingi at dinadasal natin sa Diyos. Ang dasal bang ito'y kaya kong panindigan? Ang dasal bang ito'y kaya kong pasanin? Ang dasal bang ito'y para lamang sa glory ng aking sarili o para ako din ay makiisa sa kopa ng kaniyang paghihirap? Ang paglalakbay natin bilang Kristiyano ay pakikiisa sa krus ni Kristo. Kaya yung masayahin, kaya yung palaging positive, kaya yung palaging masaya sa gitna ng krus na dinadala, ay nakikiisa na ang kopa ng paghihirap ay kailangang dalhin at inumin upang tayo naman ang bigyan ng kopa ng tagumpay. Hindi tayo pwedeng makarating sa tagumpay kung hindi natin mapapagtagumpayan ang kopa ng paghihirap ni Kristo. Ito yung sinasabing ang tagumpay ay matamis sa unang pagkakataon. Dahil mula sa paghihirap, mararating mo ang tagumpay ng matamis at may galak. Ito si Santiago. Ibinigay ang kaniyang buhay dahil ipinangako niyang opo. Sumagot siya kay Jesus na opo. At sa opong iyon, ang kaniyang buhay ay naging saksi sa kadakilaan, pagmamahal, kaligtasan, at awa ng Diyos. Tingnan po natin kung saan tayo nagtatagumpay. At pag nalaman natin ang tagumpay, mararamdaman natin ang tamis ng buhay. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, si Santiago, kapatid ni Juan, ay tinawag mula sa pagsusulsi ng kanyang lambat upang sumunod kay Kristo. Sa tulong ng apostol na natutong maglingkod sa iba, manalangin tayo.
Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Panginoon, paspasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga lingkod ng simbahan naway gampanan ng kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga naglilingkod sa bayan naway makatupad sa kanilang tungkulin ng may katapatan at pag-aalay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Magkaroon nawa ng maraming kabataang bukas loob na tutugon sa tawag ng pagpapari at buhay reliyoso. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga may sakit naway matutong makibahagi sa kalis ng paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga yumao naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Diyos na aming Ama, tulungan nawa kami ng mga panalangin ni Santiago sa pagpapalapit namin sa iyo ng aming mga kahilingan. Nawa ang paglalakbay namin ito sa buhay ay mamukod sa paglilingkod sa iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. O Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisayan mo kami pakundangan sa nagligtas na binyag ng iyong anak, upang sa kapistahan ni Apostol Santiago, na niloob mong unang makainom sa kaniyang kalis, kami makapaghandog ng haing iyong tinatanggap na matamis sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig.
Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Amen.
Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang pumarito upang maglingkod at hindi paglingkuran. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
sa puso kong umiibig. Walang nananaig, kundi yaong pananalig sa sintang iniibig, hindi ka man masilayan at init mong maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko'y sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Bawat tao'y nalulumbay at di mapalagay hanggat hindi nahimlay sa puso mong dalisay, hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko'y sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno tuwing Biyernes. Magsilhod po ang lahat. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan.
Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kalwalatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo pang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayong sa kapistahan niya'y masaya kaming nakinabang sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni Apostol Santiago ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ang siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. So, Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.